Ito ang kasaysayan ng nagpasikat sa apelidong Lapid, gaya ni Lito Lapid, Jess Lapid Jr., Mark Lapid at marami pang iba. Bakit siya pinatay ng Big Four Syndicate? Gumanti ba ang mga kaibigan niyang si Fernando Poe Jr. at Erap? Ano ang nangyari sa mga pumatay sa kanya? Kilalanin natin si Jess Lapid Sr. Tara, alamin natin sa history. Si Jesus Songko Lapid o mas nakilala sa screen name niyang Jess Lapid ay isinilang noong 5 ng Oktubre taong 1933 sa bayan ng Guagua sa Pampanga. Siya ay nakababatang kapatid ni Jose Lapid na ama ng batikang aktor at senador na si Lito Lapid. Napangasawa niya si Bella Flake Lapid at nagkaroon sila ng 3 anak. Isa na dito ay si Jess Lapid Jr. na sumunod sa kanyang yapak sa pagiging aktor. Dekada 50 ay nagsisimula ng mamayagpag sa showbiz ang pangalan ni Fernando Poe Jr. o FPJ at Joseph Estrada sa mga maaksyong pelikula. Pareho pa silang hawak ng Premier Productions at lahat ng kanilang mga pelikula ay talagang tinatangkilik at pinipilahan, blockbuster sa madaling salita. Sa likod ng komplikado at maaaksyong eksena ng mga action star ay may mga stuntman. Isa na dito si Jess Lapid Sr. Hindi agad nakilala bilang artista ang 19 na taong gulang na si Jess Lapid. Nagsimula siya sa showbiz bilang isang stuntman. Ilang beses siyang nagpagulong-gulong at nagtatatalon sa mapanganib na eksena. Ilang beses na rin siyang nakipagsayawan kay kamatayan hanggang sa maging stunt double siya ni FPJ, kung saan ilan sa mga ginampanan niyang stunts ay ang pagkahulog sa natakbong kotse, pagtalon mula sa likod ng kabayo, puno, gusali o ano pa mang masyadong mapangani para sa main actor na gawin. Sa madalas na pag-stunt double ni Jess kay FPJ ay naging matalik na rin silang magkaibigan. At gaya ni Erap ay binigyan din ni FPJ ng palayaw si Jess at ito ay Lapulo. Paminsan-minsan ay nakakapag-extra din siya sa mga pelikula, ngunit hindi siya nabibigyan ng pagkakataong maikast sa main o kaya supporting role man lang. Hanggang dumating ang 1961 at gumawa si FPJ ng sarili niyang film company na FPJ Productions. Kilala bilang likas na matulungin si FPJ at isa sa mga natulungan niya ay si Jess Lapid Sr. Nakitaan niya ito ng potensyal na maging aktor, kaya naman kinuha siya ni FPJ sa ilalim ng kanyang kumpanya. At binigyan siya ng papel sa pelikulang Pasong Diablo, kung saan gumanap siya bilang kontrabida. Sinundan man na ito ng pelikulang Sierra Madre taong 1963, kung saan siya ay binigyan ng second lead role at main actor naman si FPJ. Taong 1964, lubusang kuminang ang kanyang bituin sa ilalim ng ilang-ilang productions nang i-cast siya sa lead role ng pelikulang Cardong Kidlat, kung saan katambal niya ang bagong dating na aktres na si Divina Valencia, ang batikang aktor, at kilalang kontrabida na si Max Alvarado. Pumatok sa takilya ang kanyang pelikula, napakahaba ng pila ng mga nais makapanood, kaya naman umabot ito hanggang sa labas ng Globe Theater. Ilan sa mga nakatambalan niyang mga bigating aktor at aktres ay sina Joseph Estrada, Eddie Garcia, Max Alvarado, June Aristorenas, George Estragan, Tony Ferrer, Divina Valencia, Gina La Forteza, Paquito Diaz, Imelda Ilanan, at marami pang iba. Habang gumaganda ang kanyang estado sa pagiging artista ay gumawa na rin ng sarili niyang production company si Jess bilang investment. Tinawag niya itong Jella Productions, hango sa kanyang pangalan na Jess Lapid, at nagsimulang mag-produce ng mga pelikula. Kung pakinisan ang labanan ng mga aktor ngayon ay talagang cowboy itong si Jess sa dami ng natamo niyang pilat sa paggawa ng pelikula. Sa mga roles niya bilang extra, taong 1957 sa pelikulang Kim, sa eksena ay magtatalo sila ni Efren Reyes at kinakailangang sumubsob siya sa buhanginan. Ngunit, hindi nila napansin na may nakausling kabibe sa babagsakan ni Jess. Tinamaan sa kilay si Jess at akala niya ay mabubulag na siya. Ngunit sa kagandahang palad ay kilay lamang siya tinamaan. Nag-iwan ito ng pilat sa kaliwang kilay niya nang gumaling na. Sa pelikulang Hong Kong Honeymoon naman, na pinagtambalan nila Shirley Gorospe at Zaldy Jornak noong 1960 niya nakuha ang pilat sa noo. Mula sa eksena na iilaga niya ang isang suntok, ay tumama ang kanyang noo sa nakausling pako mula sa drum na kanyang nadali. Sa pelikulang Bisaya Man noong 1960 na pinagtambalan nila Zaldy Jornak at Edita Clomera sa isang bar
Sila palihim na nag-shooting kung saan ang may-ari lamang ang nakakaalam at nakakubli ang mga kamera at mga tauhan. Napasama sa grupo ng mga magsushooting si Jess kaya naroon din siya. Maya-maya pa ay may pumasok na grupo ng mga siga sa lugar na iyon. At sa di malamang dahilan ay nainis ang mga ito kay Zaldy at nagkaroon ng palitan ng salita. At dahil sa kagustuhan ng direktor na isang natural na eksena, ay ipinatuloy lamang niya ang pag-roll ng kamera. Ngunit, laking gulat na lamang nila nang bumunot ng balisong ang lalaking nakikipagtalo kay Zaldy at akmang sasaksakin ito. Maagap naman na sumaklolo si Jess na siya namang nahagip sa kanang braso. 3 pulgada ang iniwan nitong pilat sa pagiging bida. Ngayon ay bida na si Jess. Hindi naman lingid sa kanyang kaalaman na kaya kumukuha ng mga stunt double ay para hindi ma-delay ang pelikula kung sakaling may mangyari sa lead role, ay mas pinili pa rin niyang gawin ang sarili niyang stunts. Sa pelikulang Ito ang Lalaki noong 1964 ay kailangang tumalo ni Jess na mayroong 36 feet ang lalim upang umiwas sa paparating na tren. Namali siya ng bagsak, na-dislocate ang buto niya sa tuhod at kinailangan siyang lagyan ng cast upang maibalik ito. Nagkaroon din siya ng pilat mula sa natamong sugat at na-delay ang shooting habang nagpapagaling siya sa ospital na tumagal ng 1 linggo. Pakikipagsuntukan sa tunay na buhay. Ika-28 ng Hunyo 1961, habang ginaganap ang 3 Metro Manila Film Festival, ay nagkaroon ng di pagkakaintindihan si Jess Lapid at Jose Antonio Carrion na nagresulta sa suntukan sa likurang bahagi mismo ng Fiesta Pavilion kung saan kasalukuyang ginaganap ang 3 Metro Manila Film Festival. Hindi agad napansin ang kaguluhan sa likod. Bagamat napatayo si Mayor Antonio Villegas na nasa stage nang mapansin niyang may nagaganap na komosyon sa likuran. Nagtatakpan ng mga aktor at kaibigan ni Jess Lapid na sina June Aristo Renas at Paquito Diaz ang dalawang nagsusuntukan. Maya-maya pa ay dumating na ang pulis na si Vicente Ramirez upang awatin ang dalawa at dalahin sa presinto. Ayon sa mga fans na dumalo sa seremonya, sakto daw ang dating ng pulis dahil kung hindi ay bugbog sarado na sana si Carrion. Sa presinto ay tumanggi si Jess Lapid na ibigay ang kanyang panig. May isang pagkakataon pa daw na kinagalitan nito ang isang news crew sa pagiging masyadong masigla at ang iba namang mga TV cameraman at photographer ay pinagbababato niya na maaanghang na salita. Ayon sa source ng pulisya ay alitan sa isang babae ang naging dahilan ng pagsusuntukan ng dalawa. Pagkamatay, Setyembre 1967, habang nasa set sila ng isang pelikula sa Premier Productions compound sa Caloocan City, ay mayroong 4 na kalalakihang pumasok sa compound at sinubukang kikilan si Jess. Ngunit hindi nagpasindak ito kahit na 4 sila laban sa kanya. Nang hindi nila mapilit si Jess ay sinubukan ng mga itong tangagin ang aktres na si Nancy Roman na siyang pamangkin ni Jess Lapid Sr. Sinampal ni Jess ang lalaki. Hindi na kinuha ng grupo ang aktres at dahil mukhang hindi naman bibigay si Jess ay umalis na lamang ang grupo. Ayon sa ilang witness, ang lalaking nasampal at sumubok kumidnap kay Nancy ay nangakong gaganti siya. Ang 4 na kalalakihan ay miyembro ng Big Four Syndicate na kilalang nangingikil ng pera sa mga artista. Tinatakot nila ang mga ito ng pagdidisfigura ng kanilang mukha o kaya pagkitil sa kanilang buhay. Bukod sa pangingikil ay nagsasagawa din ng carnapping at kidnap for ransom ang grupong ito. Ang leader ng grupong ito ay si Luis Asistio alias Baby na mula sa maimpluwensyang pamilya ng mga politiko sa Caloocan. Ika-13 ng Hulyo 1968, nagulantang ang buong sambayan ng Pilipino nang mabalita ang pumanaw na ang isa sa mga iniidolo nilang action star na si Jess Lapid Sr. Matapos ang shooting ng pelikulang Cimarron Brothers, ay naisipan ng grupo ni Jess Lapid na ipagdiwan ito sabay na rin ang kaarawan ng isa pa nilang kasamahan. Kasama ang pamangkin na si Rufo Lapid bilang driver, isa pang lalaki at 4 na aktres ay dumiretso na ang 7 kataong grupo ni Jess sa Patio Flamenco, isang nightclub sa Ross Boulevard sa Parañaque. Pagpasok sa loob ay napansin ni Jess na may mga nagmamanman sa kanila at naramdaman niyang may dala itong panganib. Kaya naman, kahit wala pang 1 oras ay pinalipat niya ng lokasyon ang kanyang mga kasamahan. Una niyang sinabihan ang 3 sa mga ito na
sa La Nightclub sa may Quezon Boulevard na lamang lumipat. Nagtataka man ay sumunod na lamang sila. Matapos ang 30 minuto ay sinundan naman ni Jess ang mga kasamahan sakay ng kanyang sasakyan na minamaneho ng pamangkin na si Rufo. Pasado 2:00 ng madaling araw na silang nakarating sa Lanay, ngunit sinundan pa rin sila ng mga masasamang loob. Sa Lanay Nightclub ay napansin na naman ni Jess na nandoon ang mga kalalakihang nagmamatsyag sa kanya. Nais niyang makaiwas sa gulo dahil may mga kasama siya at ayaw niyang madamay ang mga ito. Sa puntong ito ay maaaring sabihin kilala ni Jess ang mga kalalakihan o ilan sa mga ito. Ayon sa pahayag ng isang hostess ng Lanay Nightclub na si Yoli Aquino, mukhang naramdaman na ni Jess ang panganib dahil gusto na nitong umalis. Nilapitan lamang daw siya ng salarin matapos nitong magbayad ng cheat bago ito ay kumausap pa ng dalawang hostess na sila Margarita Gonzalez at Sylvia Naporada upang sunduin ang kanyang mga kaibigan sa PhilAm Life Compound na 1 kilometro lamang ang layo sa Lanay upang humingi ng backup. Pabulong umunong sinabi ni Jess kay Gonzalez na ang mga kalalakihan sa harap niya ay kanyang kalaban at hindi na ako makakaatras pa. Pinuntahan agad ng dalawang hostess ang mga kaibigan ni Jess sa PhilAm Life Compound kung saan naroroon sina Paquito Diaz at iba pa niyang kaibigan na naglalaro pa ng baraha. Dali-dali namang nagsipagkuha ng mga armas at lumakad ang mga ito upang sakluluhan si Jess. Sa kabilang banda ay kumikilos na ang mga salirin. Ayon sa mga witness, nakaupo si Jess kasama ang mga kaibigan nang paputukan siya sa harap ng isang salarin mula sa kabilang mesa. Tinamaan siya sa kaliwang braso. Bumagsak si Jess ngunit mabilis tumayo at kinuha ang kanyang baril. Ngunit nang babaril na siya ay binaril naman siya ng 2 beses sa likuran ng isa pang gunman. Nang palingon na siya para ito naman ang barilin ay muli siyang binaril ng nasa harap niya at tinamaan siya sa tiyan. Parang isang usa na pinalilibutan ng mga leon ay inatake siya kung saan hindi siya nakaharap. Mabilis sa pagbunot ng baril si Jess. Ngunit planado ang pagtugis na ito sa kanya at sinasabing isa sa mga salarin ay ang lalaking sinampal ni Jess nang subukan itong kidnapin ang kanyang pamangkin na si Nancy Roman. Nang dumating ang grupo ni Paquito Diaz sa Lanay ay huli na ang lahat. Nakatakas na ang mga salarin at wala na ang kanilang kaibigan sa Lanay. Si Jess Lapid naman ay naisakay pa sa taxi ayon sa taxi driver. Ang huling nasabi ni Jess sa kanya ay dalhin mo ako sa pinakamalapit na ospital. Ngunit DOA na si Jess nang dumating sa National Orthopedic Hospital mula sa 4 na tama ng bala na kanyang natamo sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Kinabukasan ay dinakip si Mario Henson at nang dalahin sa lobby ng QC Police Headquarters ay positibo siyang kinilala ng pamangkin ni Jess na si Rufo bilang isa sa 2 gunman. Nakasuot ito ng dilaw na balon t-shirt at itim na pantalon. Gaya ng inilarawan ng mga witness, nagpositibo rin siya sa paraffin test. Ang isa pang suspect na hired gunman mula Angeles City ay pinaghahanap pa ng mga pulis. Ipinilabas pa rin sa publiko ang huli niyang pelikula na Cimarron Brothers sa Globe Theater. Ang pahayag di pinanghikayat ng teatro ay ito na ang magiging huling palabas na magpapakita ng buhay ang imahe ni Jess Lapid sa puso ng milyong-milyong tao. Hanggang dito na lang. Anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Jess Lapid Sr.? I-comment lamang sa ibaba ang inyong opinyon. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.